Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Hinebra import Jordan Adams, may sinabi patungkol sa Barangay Ginebra. Barangay Ginebra versus San Miguel Beermen game prediction. Ano nga ba ang kailangan gawin ng Ginebra para makabounce back? Sa ngayon ay naghahabol nga ng panalo ang Barangay Ginebra. Pero hindi nga magiging madali yung kanilang upcoming game. Dahil makakalaban nila ang one of the best team sa PBA na San Miguel Beermen. Kasalukuyan nga silang merong 2 wins at 0 losses. Kaya naman, mapapalaban talaga ang Barangay Ginebra kontra sa kanilang sister team. Pero ano nga ba yung mga dapat nating i-expect at ano yung kinakailangan gawin ng Barangay Ginebra para makuha ang panalo? Unang-una nga sa kanilang listahan ay limitahan itong si SMB import na si Jordan Adams. Last game ng San Miguel Beermen kontra Blackwater Bossing ay nakapagtala nga ang nasabing import ng 50 big points. Isang indikasyon na isa itong mahusay na import. Ang inilaro nga nitong si Jordan Adams ay meron nga itong magandang outside shooting na isa sa kanyang weapon. Pero mas madalas nitong inaatake ang depensa sa loob ng painted area at possible na ito ang magiging problema ng Barangay Ginebra. Dahil sa ngayon ay ang weakness nga ng kupunan ni Coach Tim Cone ay ang kanilang front court position. Ramdam na ramdam nga yan sa kanilang nakalipas na debut game kung saan butas yung kanilang painted area at wala na nga silang go-to guy. Ang pumalit nga sa pwesto ni Christian Stan Hardinger ay si Isaac Go at hindi nga kakayanin nitong si Isaac Go na depensahan itong si Jordan Adams dahil madali nga siyang maitutulak ng nasa big import. Wala ring Jamie Malonzo ang Barangay Ginebra na kasalukuyang pang nagre-recover sa kanyang injury. Kaya yung nakikita natin na po pwedeng dumipensa dito kay Jordan Adams ay itong si Barangay Ginebra import na si Justin Brownlee. Wala na nga tayong nakikitang player ni Coach Tim Cone na kayang makipagsabayan sa loob ng painted area at the same time mabilis at kayang dumipensa. Medyo mababawasan lang ang opensa nitong si Justin Brownlee dahil ang magiging focus niya ngayon ay depensahan ang import na si Jordan Adams. Dahil hindi nga nila ito po pwedeng pakawalan dahil magiging sakit nila ito sa ulo. At dyan na nga papasok yung tiwala ng Barangay Ginebra players sa sistema ni Coach Tim Cone. Alam natin na hindi naging maganda yung kanilang opensa sa kanilang debut game kontra Rain or Shine Elasta Painters dahil tinamaan nga sila ng alat ng laro. Pero kinakailangan ngang mag-move on ng Barangay Ginebra at mag-focus sa kanilang sistema. Actually, naging maganda naman yung triangle offense sa kanilang debut game. Talagang hindi lang pumapasok yung kanilang mga tira. Na-i-execute naman nila ng maayos. Ang problema lang talaga, hindi pumapasok yung kanilang mga tira. At ngayon na naipagpag na nila yung kanilang malas at kalawang sa katawan, ay panigurado, mas magiging maganda yung opensa ng Barangay Ginebra. Sunod sa kinakailangang magawa ng Barangay Ginebra ay huwag masyadong manggigil. Yan nga yung isa sa dahilan kung bakit hindi nagpapapasok yung kanilang mga tira sa kanilang debut game. Masyado nga silang nanggigigil, lalo na itong kanilang rookie na si RJ Abarrientos. Kitang-kita nga kay RJ Abarrientos na gustong-gusto niya talagang makatulong sa kanyang kupunan sa pamamagitan ng puntos. Pero sa sobrang gigil nitong si RJ Abarrientos ay hindi nga pumapasok yung kanyang mga tira. Ilang beses rin itong nasermonan ni Coach Tim Cone at mukhang nasabihan nga ito na huwag piliting pumuntos. Actually, hindi nga lang si RJ Abarrientos yung gigil na gigil sa opensa. At yan nga yung dapat maiwasan ng Barangay Ginebra
kontra San Miguel Beermen. Hayaan lang nilang mag-flow yung kanilang triangle offense para mas dumali yung kanilang trabaho. Sunod sa kinakailangang magawa ng Barangay Ginebra ay bawasan yung kanilang turnovers. Hindi na nga makakaiwas ang Barangay Ginebra sa turnovers dahil normal na nga sa kanila yan. Dahil yung ginagamit nila na triangle offense ay nangangailangan ng more ball movement. More ball movement ay mas prone talaga sa turnovers. Pero kinakailangan nila yung bawas-bawasan lalo na't San Miguel Beermen yung kanilang makakaharap. Pwede nga silang maiwan ng SMB dahil kayang-kaya nilang mag-capitalize sa mga turnovers at kapag nangyari yan ay mahihirapan na ang Ginebra na makuha ang panalo. At para naman sa ating game prediction mga chong ay ipapakita ng Barangay Ginebra yung kanilang adjustment at expected na mas magiging maganda yung kanilang opensa kumpara sa kanilang debut game. Pero kung titingnan natin kung sino yung Yamado ay lamang na lamang talaga itong kanilang sister team na San Miguel Beermen na nakuha na ang kanilang redeem kumpara sa Barangay Ginebra na nasa adjustment period at bumubuo pa lang ng kanilang chemistry. Kayo mga chong, sino sa tinyo ang makakakuha ng panalo? Makaka-bounce back nga ba ang Barangay Ginebra o makukuha ng San Miguel Beermen ang ikatlong panalo? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Jordan Adams may sinabi patungkol sa Barangay Ginebra. Matapos manalo ng San Miguel Beermen kontra Blackwater Bossing, ay natanong itong SMB Import kung ano yung kanyang ine-expect sa kanilang upcoming game kontra Barangay Ginebra. Ang sagot niya nito ay na-orient na nga raw siya ng San Miguel coaching staff kung ano yung kanyang dapat i-expect ngayong makakalaban nila ang Barangay Ginebra. Excited nga raw itong si Jordan Adams dahil Barangay Ginebra raw yung may pinakamaraming fans sa PBA. At isa nga lang ang kanyang isinisiguro, kukuhanin nga daw nila ang panalo. At tignan na lang natin sa kanilang magiging laro kung magagawa ba nitong si Jordan Adams ang kanyang sinabi na matalo ang Barangay Ginebra.